meron lang ko lakay gusto sanang liwanagin. Yes, please, Justice Sir. Tayo'y Interview. nagkausap. Nasabi ko, lumabas sa mga dyaryo na yung Department of Agriculture at NFA are the most corrupt government agencies. Hindi naman ho ganun yung pagkakasabi ko yata because I think it was qualified. Ang pinag-uusapan natin, yung ahensya ng gobyerno na dyan nag-uopisina sa may Quezon Memorial Circle. Opo. Okay, ang sabi ko, mayroon isa dyang opisina na akala mo walang ginagawa, natutulog, pero yung pala maraming nangyayaring mga anomalya, di ba? Opo. At ang nabanggit ko nga ay Department of Agriculture. At Yung pagkakasabi kong yun, oo, hindi ko sinasabi na yung ibang ahensya na nandyan sa Quezon Memorial Circle ay walang bahid ng korupsyon. Wala ho akong ibig sabihin noon. Ang sinasabi ko lang na yung NFA, yung DA, yung BIFAR, binanggit ko yun. Pero in fairness naman sa bagong leadership ng Department of Agriculture, mula na mangyari yung usapin sa bigas, sa sibuyas, na nag-imbestiga kami, gumawa ng paraan yung bagong talaga o yung bagong secretary ngayon, si Joe Laurel. Opo. Pinalakas niya yung kanilang enforcement. Parang mayroon yata sila Inspectorate Enforcement Division. Pinalakas niya yun. Kaya kung makikita natin sa mga dyaryo, para mga 4 na cases ng agricultural smuggling ang nahuli nila sa Subic. Oo. Wala, kumbaga sa ginagawa lang ng paraan. Patuloy kami nag-iimbestiga ngayon sa mga nangyayari sa DA kasi hindi lang naman ang maraming ahensyang DA na napaka-critical ang gawain yung BIFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Doon nga nanggagaling yung pag-ano ng itong mga isda, di ba? Opo. Pag-angkat. So, binabantay namin lahat yan at nakikipag-cooperate naman sa amin itong Secretary Joe Laurel. At binibigyan ako kuminsan, binibigyan ako ng unofficial report kung ano na nangyayari, no? Ang medyo nababahala lang ako ngayon kasi sa Department of Agriculture kasama na yung administrator ng National Food Authority. Bakit po? Si Mr. Lacson. Opo. Ay parang nangako sila na sa katapusan ng buwan magiging 45 na lang ang presyo ng bigas. Sana nga matupad yun kasi pag hindi nila natupad yun na pinangako na sa tao, abay masisira sila rito. Oo. Totoo po yan. Makakot tapos di matutupad. Hindi matutupad. 45 para yatang, hindi ko alam. Para siguro naman, hindi sasabihin ni Secretary Joe Laurel 45 kung wala siya nakikitang paraan kung paano mapapababa ang presyo ng bigas. So nasa kanilang dalawa yun ni Mr. Lacson. Maswerte tayo ngayon. Ako'y sasabihin ko na hindi ako spokesperson ng NFA ni Mr. Lacson. Opo. Pero si Mr. Lacson ay ginagawa din ng paraan na identify niya yung mga opisyal ng NFA na medyo lumilihis ng landas. Ayun. Na-identify niya yung mga sections o divisions ng NFA na medyo may mga empleyado na malilikot ang utak. Although wala naman sa kanilang lumulunok ng isang sakong bigas tulad sa airport, medyo nadadivert lang ng kaunti. So, marami siyang sinafailan ng kaso sa regular courts, hindi sa ombudsman. Maraming sinafailan ng kaso. So, in fairness to them, I am not saying they are the most corrupt. No. Kasi pag sinabi the most corrupt in the government agency, kasama din sa mga ahensya ng gobyerno na ang opisina ay labas sa Quezon Memorial Circle. Opo. No, hindi yun ang ibig kong sabihin.